Okay, ito, pakinggan nyo yung legacy niya. O, baka sakali may mapulot kayo. President, 3 years na lamang po Yeah. ang nalalabi po sa inyong termino. 3 years na lang ang nalalabi sa yung termino. Sana nga pinag-usapan nyo man lang dito anong nagawa niyo sa 3 taon. Di ba? Dapat yun. Sir, anong nagawa niyo sa bagay? May SONA naman. Doon sa SONA kasi nalalaman ko anong mga ginawa sa bagay. Pero maganda sana dito. Sir, yung legacy. Since legacy, we are talking about legacy. If your presidency will end tomorrow, what will be your legacy for what was what we're gonna call your legacy for the past 3 years? Sana yun ang tinanong mo kung ano yung maisip niya. Siya, hindi Sabi niya, 3 taon na lang. So ibig sabihin, wala kang nagawa sa unang 3 taon. 3 taon na lang. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo tanong sa kanya. What is the one thing you absolutely want to be remembered? One thing you absolutely want to be remembered. Isang bagay na maaalala ka talaga nila. Kasi ako, ang dami kong bagay na naaalala pag ikaw Una, sinungaling ka. Pangalawa, wala kang utang na loob. Pangatlo, wala kang alam. At maraming pang iba. Pero yung pinakamabilis lang na maiisip ko, yun talaga pang-apat, bukod sa wala kang alam, wala kang silbi. Grabe, no? We made a change for the better. So yun lang daw, gusto niya daw maalala na we made a change for the better. Paano nangyari yun? Anong mga nagawa mo, Bongbong, na nakapagbago para sa kabutihan ng Pilipino? Ulitin natin One thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa posisyon mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. Tangina, ganun na ganun. Yung 3 taon, ganun na ganun. Actually, nagbago. Maayos na Inayos ni Pangulong Duterte. Sabi mo, itutuloy mo Diba? Wala kang tinuloy. Lahat ng project sa Mindanao, pinahinto mo. Yung mga railway projects, pinahinto mo. Putang ina yung subway hanggang ngayon. Puta, hindi pa natatapos yung dyan part ng problema sa Makati at saka sa Taguig. Although, may mga progress naman. Pero puta yan, may mga nagsasabi, this is according to the transportation Secretary Vince Dizon, na hindi siya matatapos ng yung unang pinoproject natin na panahon. Dapat matatapos yan mga at least before 2028 pero hindi daw kaya dahil may mga bagong problemang mga kinakaharap na kung meron lang political will ang isang leader, kayang solusyonan. Pero wala So ang sinasabi nito na naging maganda for the better ang buhay ng mga Pilipino. Ano yun? Ano yung mga nagawa mo? Sabi niya, pag umupo ka daw, wala ka daw nagawa, yun daw yung pinaka-worst. Ikaw yun. 3 taon na sinira mo yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Gumawa ka ng bago mong mga polisiya. Na 3 taon na, Bongbong, wala tayong yung 20 pesos na kilo ng bigas mo, palpak. Yung 1 million housing project mo per year, palpak. Putang ina, ano pa yung mga kapalpakan? Kayo ilagay sa comment section. Pero sir, are you really sure? Sa bagay, sabi ko nga sa inyo, si Bongbong Marcos ay meron talagang ugali na kung ano yung sinasabi niya, kabaliktaran talaga yung nangyayari. At saka mayroong mga ganitong yung mga, alam mo, hindi ko sinasabing siya yun pero may mga kaibigan ako. May mga kaibigan akong gumagamit na puging-pugi sila sa sarili nila. Oo, nagaling sila sa sarili nila, na talagang bilib na bilib sila sa sarili nila. Basta batak sila. Oo, talagang feeling nila invincible sila. Sila ang pinakamahusay, pinakamagaling, pinakapogi, pinakamabango. Pero yung katotohanan, pag inamoy mo sila, ang babaho. Yung mga adik, hindi naliligo yan.
Ang babaho ng hininga niyan. Dahil yung mga chemical eh. So may mga ganun akong kaibigan na talagang feeling nila sila talaga yung pinakamagaling basta batak na batak sila. Hindi ko sinasabing batak siya, pero bilib ako sa kanya kasi alam naman niya sa sarili niya na wala siyang ginagawa, wala siyang nagawa, wala siyang nasimulan, wala siyang natapos. Pero putya, para sa kanya, ang galing-galing niya. Anong ibig sabihin yan? Di ba? So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Naniniwala ba kayo doon? Ako hindi eh. Pero kayo, kung naniniwala kayo, ilagay nyo sa comment section. So yun ang pangako niyang bago daw siya umalis or pag alis siya sa 2028. Ang tanong nga, abot ka ba 2028? Pag alis daw niya ng 2028, sigurado daw siya na mayroon siyang nagawang tangible at saka significant. Yung mga words na ginagamit niya, highfalutin. Kasi nga, magaling to, articulate to. Mahusay man to sa sa pagsasalita ng English. Pero pag tinignan mo, totoo ba yung sinasabi niya? Totoo. Sabi ko nga sa'yo, binigyan ko na kayo ng mga example kanina. Yung sinabi niya na ang ekonomiya ng Pilipinas, maganda. Sinabi niya na safe na Pilipinas. Lahat yan mali eh. Hindi mo, sinabi niya na flood control projects, lahat yan sumablay. 20 pesos kilo ng bigas. 1 million housing project per year. Ano pa yung mga ipinangako niya na pagkarami-rami? Wala naman ginawa. Hindi ba? Nakaraan? Gusto na willing makipagbati sa mga Duterte pero binali din niya. Di ba? Nitong nakaraan, hindi daw siya makikialam at ayaw daw niyang makialam sa impeachment pero ang dami niyang mga statement na willing daw siyang makipagdialogo pa sa mga congressman at senador para lang magkasundo sila. Magkasundo saan? Sa impeachment. So, ito nga yung tao na may reputasyon na even if alam mo for a fact na Biyernes ngayon, pag sinabi niya na today is Friday, if a fact check mo pa, titingnan mo pa tripleng beses yung kalendaryo mo sa cellphone, kalendaryo mo sa bahay, para lang mapatunayan mo kung nagsasabi ba siya ng totoo hindi. Ganun, kabado ka na sa kanya. When he says something, yung opposite yung nangyayari. Oo, totoo yan. Kaya, tinapan natin yung isa pang sinabi niya. Diyan sa, na yan. Saan na yun? Ito. Tingnan natin, ha. Ito naman yung sinabi niya dito. Tiyak na sinusuring mabuti ang performance ng mga gabinete. Sinusuring mabuti daw yung performance ng mga gabinete. Naniniwala ka ba na talagang sinusuri niya yung performance ng mga gabinete kung pinag-resign mo lahat? Di ba? Kasi kung talagang sinusuri mong mabuti yung mga, sabi ko sa inyo, sinungaling to eh. Sinusuri mong mabuti, alam mo kung ano yung trabaho nila. Alam mo if they're performing or not. Kung alam mo if an agency is performing or hindi, kung hindi man, alam mo na dapat siyang tanggalin. But for itong instance na mass resignation nung nakaraan, inutusan mo silang lahat mag-resign para mas madali na sa'yo na makapagpalit ng tao. Bakit? Kasi nga, hindi mo naaasikaso, hindi mo natitingnan whether nagpe-perform sila o hindi. Mabuti na lang, tanga-tanga rin yung mga pinag-aano mo. Yung mga pinag-hire mo dyan. Buti na lang mga bopols din. Nagsipag-resignan sila. Akala nila siguro maibabalik pa sa kanila, maibabalik pa sila. Meron pa naman bali-balita na meron daw di umano na bentahan ng posisyon. Hindi ko sinasabing totoo, pero bali-balita lang yun. Alam ko hindi totoo yun. Hindi ba? So tingnan mo na tinitiyak daw niya na sinusuring mabuti ang performance ng gabinete. Kung ako, alam ko na ikaw hindi ka nagpe-perform, palitan ka na. Ikaw, hindi ka nagpe-perform, palitan ka, ganun. Hindi yung pinag-resign mo lahat,
Tapos ni-retain mo yung mga kaibigan mo, yung nagbibigay ng biyaya sa'yo, ni-retain mo. Tapos yung mga hindi mo kilala, naghahanap ka ngayon ng mga kapalit nila. Kasi tingnan mo kung talagang ikaw ay sinusuri mo mabuti ang performance ng mga gabinete mo, pag may tinanggal ka, may ipapalit ka kagad. But for this instance, wala siyang kumbaga hindi ibinalik sa posisyon na meron na siya kagad kapalit na sekretary doon. Wala. So ang nangyari, nag-resign sila lahat. Habang hindi pa nakakahanap ng mga kapalit nila, sila pa din yung mga sekretary. Tapos kalaunan, ibinalik yung mga, or ni-reinstate na yung mga talagang kaibigan niya. Lahat ng key positions, Remulyas, katulad niyan, si Minardo Guevara. Di ba? Nag-resign si Guevara dahil sinabi niya mag-resign lahat ng gabinete. Binalik ba si Guevara? Hindi. Ngayon, tanungin mo siya, bakit hindi mo na ibinalik si Guevara? Wala siyang alam. Basta, palitan na yan ng bago. So, paano mo sasabihin na sinusuri mo mabuti performance ng mga gabinete mo? Kasi ako, ganun ako. Naghumawak ako ng tao nung ako'y nasa trabaho. Meron mga tao ko pa nasa ibang bansa pa. Meron akong KPIs na Key Performance Index. Meron akong mga tawag dito, meron akong listahan ng mga tao para lang sa for the lack of better term. Meron akong listahan ng mga tao na nagpe-perform sa hindi. Meron akong mga nasa tawag diyan. Meron akong mga naka-PIP, meron akong mga performer talaga, meron akong middle lang. So ikaw bilang isang boss, yung pinaka-bottom, yung nasa bell curve ba yan? Nasa bottom. Makikipag-collaborate ka sa kanya. Ano ba problema mo? Yung mga kasama mo naman nahihit, ikaw hindi. Anong problema mo? Anong kailangan mo? Ibibigay ko para maging successful ka. O ngayon, pag talagang binigay ko na sa iyo lahat, wala pa rin, ibig sabihin, hindi ka talaga para dyan sa trabaho na yan. So, tatanggalin na kita. Alam ko kung nagpe-perform ka o hindi at yung ipapalit ko sa'yo, I'll make sure na mas magaling sa'yo or na background check ko din. At alam ko na bago ko siya ipasok dito, i-interviewin ko muna siya, aalamin ko, kaya mo bang hawakan tong posisyon na to? Di ba? Ganun ang gagawin mo eh. O ngayon, alam nga naman, ang problema natin dito, plumbing, magpapadala ka ng electrical engineer. Di ba? Siyempre, kailangan yung personality, yung talino ng tao, fit doon sa posisyon. Dito sa ni Bongbong Marcos, sa gabinete ni Bongbong Marcos, sa tingin mo, yung skill set ng mga nasa pamahalaan niya, pasok doon sa doon sa required nung posisyon. Tignan mo si General Torre. Sinong PNP chief niya? General Torre. Ang daming kaso, ang daming paglabag sa human rights. Tapos yun ang gagawin mo, tagapagpatupad ng batas. Doon pa lang, palpak na eh. Kung talagang sinusuri mo mabuti performance ng mga gabinete mo, hindi mo ginawang PNP chief si General Torre sa dami ng kahayupang idinulot niyan sa sangkatauhan sa Pilipinas nitong nakaraang mga taon. Pakinggan natin yung sinasabihin niya dyan sa podcast na naman niya. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. Ganun daw. Pag sinabi ko yung gagawin mo at hindi mo nagawa, sa military, ganun, out. Ang tanong, Bongbong, nabibigyan mo ba talaga sila ng instruction? Kasi the last time I checked, noong may bagyo dyan sa Bicol, nagsasalita ka. Wala kang maibigay na instruction sa kanila. Baha na, ang gusto mo, pahupain yung baha. Hantayin mong huminto yung ulan bago kayo kumilos. Tapos, alam ko, kumamot ka sa ulo mo at tinanong mo yung mga sekretary mo, anong gagawin natin? Ibig sabihin, wala kang alam. Kung wala kang alam, wala kang may uutos sa tao.
Kung itong ahensya na ito in the first place, hindi mo alam kung paano ang function niya, wala kang instruction na may ibibigay sa kanya. Tama o mali? So, paano mo ngayon? Paano mo masusuri yung kanilang performance kung una sa lahat, hindi mo alam kung anong trabaho netong isang na to. Isang ahensya na to. Relief next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Hindi ba? Wala ka naman tinanggal na kaibigan mo. Maniniwala ako, putang ina kung may kaibigan ka nang tinanggal. Tanungin kita, sino na yung mga kaibigan mo na inilagay mo dyan na inalis mo? Wala, si Lagdameo nandyan. Si Rimulya nandyan. Yung isang Rimulya nandyan. Si tawag dito, si dating Justice nandyan pa. Si Enrile nandyan pa. Si Recto nandyan pa. Yung sa DBM, nandyan pa din. Yung sa Department of Agriculture, nandyan pa din. Wala ka pang tinatanggal na kaibigan, Bongbong, tumigil ka. Si Pangulong Duterte, ang dami. Ang dami siyang mga kaibigan na isa-isa niyang tinanggal. Isa-isa niyang tinanggal, hindi mass resignation. Isa-isa niyang tinanggal kasi alam niya, underperforming talaga. Sabi niya magkaibigan tayo, pumalpa ka sa trabaho, sibak ka talaga. At alam ko kung bakit kita sinibak. Alam ng media kung bakit kita sinibak. Meron akong hinihingi sa yung output, di mo na ibigay. Ikaw, tanungin mo to. Anong output ng na hinihingi mo sa Department of Science and Technology? Wala to. Hindi niyan alam. Ang alam lang ni Bongbong how to be president. How to look and act like a president. Parang artista lang siya na, gaganap kang presidente. Sige, kailangan suklay presidente ka, tayong presidente ka, bihis presidente ka, may mga bodyguard ka with all the luxury, may mga sasakyan ka na sasakyan ng presidente, pupunta ka sa isang lugar, kakamay-kamay ka. Para ka lang artista, pero pag inalam mo talaga kung yung ginagawa ba niya pang presidente, hindi. lahat ng mga plano niya, projects niya, wala siyang nagawa Hindi niya nga alam paano niya gagawin. Sabi ko nga sa iyo, ang Pilipinas is typhoon stricken na bansa yan. Tropical tayo, ibig sabihin mainit, humid. Tapos lagi tayong dinadaanan ng bagyo. Simula pa. Panahon pa ng mga ninuno natin, ganyan na ang Pilipinas. Mantakin mo, pag upo niya, bumagyo. Hindi niya alam anong gagawin sa baha. Hindi niya alam anong gagawin kung saan sinong uunahin pagdating sa relief operations. Sakay ng helicopter yan. Inspect lang ng inspect yan. Hindi ba? Yun lang sinasabi natin. So, naniniwala kayo na pagkaibigan niya, tatanggal niya? Naku, sabi ko nga sa inyo, malaking kabulastugan yan. Yung mga pinagsasabi. Sabi ko nga sa inyo, natin. Ito pa isa. Papakita ko pa sa inyo yung mga kasinungalingan niya. Sige, ito, i-play natin to. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Lalabanan daw niya yung kasinungalingan. Paano mo lalabanan yung kasinungalingan kung ikaw nga yung sinungaling? Papakulong mo yung sarili mo? Ano yan? I-fact check mo yung sarili mo? Anong gagawin na? Ipapatawag mo yung sarili mo sa Kongreso? Hindi ba? Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na Piliin mong maging tapat kahit walang nakakakita? Mantakin mo merong issue na nagdodroga ka. Ito issue lang. Tapos may kumalat pang mga video na AI naman.
Oh, ngayon, sabi ng taong bayan, sir, total naman, total naman, tapat ka sa tungkulin mo, hindi ka man siguro addict, bakit hindi ka magpa-drug test, hair follicle test? Oh, because according to the Constitution, the public office is a public trust, hindi ba? Oh, pero anong sabi niya? Ay, hindi, I will not take the hair follicle test because it is not connected with public office is a public trust. So dapat maging tapat tayo kahit walang nakakakita. Kaya nga talagang dapat kung gusto mong maniwala sa iyo ang tao na tapat ka, na hindi ka talaga addict, magpa-drug test ka, ba't di mo magawa? Ay kung nga sa inyo kung anong sinasabi talaga nito, kabaliktaran. Tindigan, lalo na kung may nagkakamali. Kasabay nito, ibinida rin ng Pangulo ang anyay kalayaan ng mga tao ngayon na maghayag ng kanilang saloobin. Oh, may kalayaan daw ang mga tao na maghayag ng kanilang saloobin. Sabi ko nga sa inyo kung ano yung sinasabi niya kabaligtaran. Totoo ba sa tingin nyo mayroon tayong laya sa pagpapahayag? Kailan lang nasa Congress kami? Dahil sa mga malisyosong post di umano tungkol sa gobyerno na kami daw ay binabayaran ng Pogo at saka ng mga drug lord. Na kapag ikaw, tinan mo kapag ikaw critical ka sa gobyerno, ipapatawag ka sa Congress. Sino mga pinatawag doon? Puros mga Duterte supporter, di ba? Kung meron mang mga nandoon na mga na mga vlogger ni BBM, yung hindi pa pinapatawag dahil fame whore, katulad ni Mark Gamboa. Pero yung mga talagang nakasubpina, tayo na lahat puro Duterte supporter. Tapos ngayon daw ang ngayong panahon niya, meron daw malayang pagpapahayag. Paano malayang pagpapahayag? Putang ina, di ba nakaraan dyan sa EDSA? May mga nagtipon-tipon dyan, dinisperse ng mga pulis. Hindi ba? Paano, asan yung malayang pagpapahayag dun? Si Banat ba, yung daming kaso ng libel. Asan yung malayang pagpapahayag dun? Nagtatago si Ka Eric, nagtatago si Lorraine Badoy. Pinapatawag yung mga vlogger na mga critical sa gobyerno. Ano saan yung malayang pagpapahayag doon? Sabi ko sa inyo, pag nagsalita ito, baliktarin mo, yun ang totoo. Hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Kinang? Tanginan yan. Pag binabasa talaga wala sa puso Kinang? Anong kinang? Kinang inan yan. Kinang ina ka. Oh, walang hiya ka. Puro kabaliktaran sinasabi mo. So may malayang pagpapahayag daw ang kritisismo. Tignan mo, galing na sa presidente. Oh, kaya Tricom, makinig kayo Huwag na kayong gumawa ng Tricom 2.0. Sabi naman ng presidente, pwede naman mag-criticize. Sabi naman ng presidente, dapat daw, yung pagkikriticize daw, dyan daw nanggagaling yung kinang niya. Kinang niya. Oh. Diba? Sabi ko nga sa inyo. Kakaiba talaga ito si Presidente. Sa lahat ng mga namuno sa bayang Pilipinas, ito talaga ang pinakasinungaling. Dito naman tayo sa awayang Tito Soto at saka si Chis Escudero, nag-aaway sila. Pakinggan nga natin tong sasabihin ni Tito Soto. Kaya ito naman si Tito Soto kasi. Ay nanto pagkayabang-yabang naman ng kupal na ito. Akala mo abogado. Hindi porket tumagal ka ng senador, so nakalamang ka na sa iba. O maaring binoboto ka ng tao kasi nga sikat ka. Pero hindi ka magaling. Mantakin mo, itong Senado, doon siya pupunta sa Senado.
Binoto siya ng mga tao bilang senador. Tapos aatakihin mo yung bahay mo. Sasabihan mo yung mga kasamahan mo na mas magaling ka kaysa sa kanila na lumabag sila. Tito Soto, 18 versus 5. 18 utak versus 5. Isama ka na dun sa 5, 6 kayo. Di ba? So, parang binabastos mo yung wisdom nung 18 na bumoto. Overwhelming yun, sir. Hindi ka pa pwedeng mas magaling dun sa 18 na yun. Because that's, ilang porsyento yun ng Senado eh. At least mga 70% yun. Yung 18, actually, mga 75 to 80% nga yun eh. Ng kapangyarihan ng Senado eh. Kaya nga kayo nagbobotohan eh. Kahit ayaw nyo doon sa resolusyon o ayaw nyo doon sa panukala, pinagbobotohan nyo yun at nananalo yung pinakamarami. So, ibig sabihin, ganun karami yung bumoto na ibalik yung impeachment, yung articles of impeachment dyan sa Kongreso. Ibig sabihin, gusto ng tao at gusto na pagkasunduan nilang lahat na yun yung tama. Tapos sasabihin mo, mali. Kapal naman ang pagmumukha nito. O, ulitin natin, diretso. Rules and procedures, pagkat ako'y mahigpit doon. O, kaya nga dapat sana, ay noong February 5, ni-refer nila sa Committee on Rules yung articles of impeachment na matanggap nila para mas nakakilos ang Senado, baka nagkaroon na sila ng kopya na napag-aralan na nila yan during the campaign period. And message din po sa mga senators na sinasabi niyo po na hindi sumusunod sa mga rules and procedures. Kailangan siguro ilagay natin sa ayos ang ating pagka-senador. Hinalantaan ng taong bayan dyan eh. Ini-expect nila na tayo ay susunod sa mga proper decorum, sa proper ethical standards, sa proper rules and procedures na dapat sundin ng isang legislator. After po, ano po ba ang kaibahan ng... So, public decorum daw. So, parang siya lang ang matino, siya lang ang mabait, siya lang ang matalino, hindi ba? Kasi nga naman, naging Senate President na siya. Gusto niya ulit maging Senate President ngayon. Tapos, ang masama pa nito, gusto pa nito maging Vice President. O, may pangarap. Kaya sisirain yung mga kasamahan dahil sa pangarap. Oy, tandaan nyo nangako itong kumag na ito na yung sweldo niya ibibigay niya sa mga, hindi daw yan kukuha ng sweldo sinabi niya na yun hindi daw yan kukuha ng sweldo Tingnan natin, baka naman mamaya. Panay ang libre mo dahil sweldo Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.